Sa isang masikip at maalikabok na barangay sa gilid ng lungsod, nakatira si Mateo, isang binatang boksingero na kilala sa tapang ngunit kapos sa swerte. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina naman ay matagal nang may iniindang karamdaman. Dahil dito napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang magbanat ng buto sa lumang gym na amoy pawis at kalawang. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naroon na si Mateo sa loob ng gym. Nakapulupot ang mga kamay sa lumang hand wraps. Paulit-ulit niyang pinapalo ang punching bag na halos mapunit na sa tagal ng gamit. Sa bawat suntok niya ay may kasamang pagnanais na sana balang araw ay makaahon din sila ng kanyang ina sa hirap. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila mailap sa kanya ang panalo. 3 sunod na laban na ang kanyang natalo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil tila may kakaibang malas na nakadikit sa kanya. May mga sandaling nadudulas siya sa canvas kahit tuyo naman ang sahig. May pagkakataong bigla siyang nanlalabo ang paningin sa kalagitnaan ng laban. At minsan, sa mismong huling round na lamang, tila nauubusan siya ng lakas na para bang may humihigop nito mula sa kanyang katawan. "Anak," mahinang sabi ng kanyang ina isang gabi habang siya'y naglalagay ng yelo sa kanyang namamagang pisngi. "Baka kailangan mo nang magpahinga." Ngunit umiling lamang si Mateo. "Hindi pwede, Nay. Kapag tumigil ako, wala tayong kakainin." Sa mga sandaling iyon, ang tanging kasama niya sa laban ay ang kanyang matibay na loob. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagkatalo, nagpasya si Mateo na maglakad pa uwi sa halip na sumakay ng tricycle. Mabigat ang kanyang katawan at mas mabigat ang kanyang dibdib. Ang kalsada ay tahimik, tanging ang mahihinang ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Habang naglalakad siya sa gilid ng isang lumang bakanteng lote na tinutubuan ng malalagong damo at punong kahoy, may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya. Sa unay inakala niyang pusa lamang iyon. Ngunit nang muling marinig ang mahinang daing, napansin niyang nagmumula ito sa ilalim ng isang matandang punong balete. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita. May isang napakaliit na nilalang na nakaupo sa ugat ng puno. Kulubot ang balat, mahaba ang balbas, at may suot na kupas na pulang bahag. Sugatan ang kaliwang paa nito, at tila hirap na hirap sa paggalaw. Hindi natakot si Mateo. Sa halip, lumuhod siya. "Anong nangyari sa'yo?" Mahinang tanong niya. Napatingin sa kanya ang nilalang. Sa kabila ng kakaibang anyo nito, malinaw ang bakas ng pagdurusa sa mga mata nito. "Tinapakan ng tao." Paos nitong sagot. Hindi na nag-isip pa si Mateo. Marahan niyang hinubad ang panyo sa kanyang leeg at maingat na binalot ang sugatang paa ng nilalang. Mula sa kanyang bag, kumuha pa siya ng maliit na bote ng alkohol at dahan-dahang nilinis ang sugat. Tahimik lamang ang paligid habang ginagawa niya yon. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Nang matapos siya, saka siya bahagyang ngumiti. "Ayan, kahit papaano gagaling na yan." Saglit nananahimik ang maliit na nilalang. Pagkaraan, unti-unti itong tumayo. At sa isang kisap mata, nagbago ang hangin sa paligid. Biglang lumamig. Ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos kahit walang hangin. "Mateo," wika ng nilalang. Ngayon ay mas malinaw at mas malalim ang tinig. "Hindi ka natakot?" Napakunot ang noo ng binata. "Bakit naman ako matatakot?" Unti-unting ngumiti ang nilalang. Isang ngiting may kakaibang hiwaga. Madalang ang taong may pusong tulad mo. Mula sa kanyang palad, may lumitaw na munting liwanag, parang butil ng perlas na kumikislap sa dilim. "Para sa iyo ito." Hindi agad umabot si Mateo. "Ano yan?" "Mutya," sagot ng nilalang. Handog ng mga duwende sa taong may tunay na malasakit. Nagalinlangan ang binata. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan,
Naramdaman niyang walang masamang intensyon ang nilalang. Marahan niyang inabot ang kumikislap na bagay. Pagdampi nito sa kanyang palad. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may bagong lakas na gumising sa kanyang mga ugat. Napasinghap siya. Ngunit nang muling tumingin si Mateo, wala na ang nilalang. Tanging ang matandang punong balete na lamang ang naroon, tahimik na nakatindig sa dilim. Napatingin siya sa hawak niyang mutya. Mahina itong kumikislap. At sa hindi niya alam, iyon na ang simula ng pagbabagong hindi na niya matatakasan. Kinabukasan, maagang nagising si Mateo na tila may kakaibang sigla sa kanyang katawan. Karaniwan, ramdam niya ang paninigas ng mga kalamnan tuwing umaga, lalo na matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa ring. Ngunit ngayon, magaan ang kanyang pakiramdam. Parang nabura ang pagod na ilang linggo niyang binuhat. Tahimik niyang hinaplos ang bulsa ng kanyang lumang jacket. Naroon pa rin ang mutya. Munting perlas na tila may sariling tibok ng liwanag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mula nang hawakan niya iyon kagabi, may kung anong nagbago sa kanya. Hindi niya ito may paliwanag, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Parang mas buo ang kanyang hininga. Mas malinaw ang kanyang paningin at mas matatag ang kanyang loob. Mateo, kising ka na pala. Mahinang tawag ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Opo, Nay. Sagot niya habang mabilis na itinago ang mutya sa loob ng maliit na supot na nakasabit sa kanyang leeg. Lumabas siya ng bahay matapos ang simpleng almusal. Tulad ng dati, tinahak niya ang makitid na eskinita patungo sa lumang gym. Ngunit habang naglalakad, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya mawari. Parang mas malinaw niyang naririnig ang paligid. Ang yabag ng mga tao, ang lagitik ng mga tricycle sa malayo, pati ang mahihinang bulungan ng hangin sa pagitan ng mga poste. Pagdating niya sa gym, naroon na ang kanyang matagal ng trainer na si Mang Rodel. Napatingin ito sa kanya at napakunot ang noo. Mateo, may kakaiba sa iyo ngayon. Napahinto ang binata. Ha? Ano po yon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang punching bag. Mag-warm up ka muna. Sumunod si Mateo. Isinuot niya ang hand wraps at pumwesto sa harap ng lumang punching bag. Huminga siya ng malalim at sumuntok. Sa unang bagsak pa lang ng kanyang kamao, malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa loob ng gym. Napaatras si Mang Rodel. Napahinto si Mateo. Hindi ganoon kalakas ang suntok niya dati. Muli siyang sumuntok. Mas mabilis. Mas mabigat. Ang punching bag ay marahas na umindayog. Halos mapunit ang lumang kadena nito. Napalunok ang matandang trainer. Mateo, anong ginawa mo kagabi? Hindi agad nakasagot ang binata. Maging siya ay nagugulat sa nararamdaman niyang lakas. Parang mas buo ang bawat galaw niya. Parang mas kontrolado ang kanyang katawan. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, may kung anong kakaibang init na paminsan-minsang gumuguhit sa kanyang dibdib. Galing sa mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Lumipas ang mga araw. Sa bawat ensayo, lalo pang gumagaling si Mateo. Mas mabilis ang kanyang reflex. Mas matibay ang kanyang resistensya. At ang dating malas na tila nakadikit sa kanya, unti-unting nawawala. Hindi nagtagal, inalok siya ni Mang Rodel ng panibagong laban. May match ka sa Sabado, sabi ng matanda. Malakas ang kalaban mo, undefeated. Tahimik na tumango si Mateo. Sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang pagkakataon niyang makabangon. Ngunit noong gabing iyon, habang siya ay nag-iisa sa kanyang maliit na kwarto, biglang nagliwanag ang mutya. Napakunot ang noo niya. Hindi pa iyon nangyayari dati. Marahan niyang hinawakan ang maliit na perlas. At sa sandaling iyon, may mahina siyang narinig. Isang bulong. Hindi malinaw.
ngunit sapat para mangilabot ang kanyang batok. Gamitin mo ng tama. Napabitaw si Mateo. Mabilis siyang napalingon sa paligid ng silid. Walang ibang tao. Tanging siya lamang. Ngunit ang mutya sa kanyang palad ay patuloy na kumikislap. Parang may sariling buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang kaba ang boksingerong walang takot. Dumating ang Sabado na tila mas mabilis kaysa inaasahan ni Mateo. Maaga pa lamang ay gising na siya. Tahimik na nakaupo sa gilid ng kama habang nakayuko ang ulo. Sa kanyang palad ay mahigpit ang hawak sa maliit na mutya na ilang araw nang hindi nawawala sa kanyang leeg. Mula nang marinig niya ang mahinang bulong nito, hindi na siya lubusang mapalagay. Ngunit higit sa kaba, mas nangingibabaw ang determinasyon. Kailangan niyang manalo. Para sa kanyang ina. Para sa kanilang kinabukasan. Pagdating niya sa maliit na boxing venue sa kabilang barangay, sinalubong siya ng amoy ng pawis, liniment at alikabok. Hindi iyon ang unang beses na naroon siya, ngunit ngayon ay may kakaibang bigat ang bawat hakbang niya. Sa kabilang sulok ng ring, nakita niya ang kanyang makakalaban, si Arvin Kid Bakal, isang boksingerong kilala sa tibay ng panga at bigat ng suntok. Walang talo sa 5 laban. Napasinghap si Mang Rodel sa tabi niya. "Mabigat yan, Mateo, pero kaya mo." Tahimik lamang na tumango ang binata. Sa loob-loob niya, hindi na siya katulad ng dati. Hindi na. Nang magsimula ang laban, agad na umalingaw-ngaw ang sigawan ng iilang manonood. Maliit lamang ang venue, ngunit sapat upang maramdaman ang init ng bawat mata na nakatutok sa kanila. Unang round. Maingat si Mateo. Hindi siya agad sumugod. Pinagmasdan niya ang galaw ni Arvin. Ang kumpas ng balikat, ang tikas ng paa, ang timing ng suntok. At doon niya napansin ang kakaiba. Parang mas mabagal ang galaw ng kalaban. Hindi literal, ngunit sa kanyang paningin, mas malinaw niyang nababasa ang bawat kilos nito. Parang may kung anong gumagabay sa kanyang instinct. Biglang sumugod si Arvin. Malakas na kanan. Ngunit sa isang iglap, nakaiwas si Mateo. Mabilis. Malinis. Napakurap si Mang Rodel sa gilid ng ring. Hindi ganoon kabilis si Mateo dati. Ikalawang round. Mas naging agresibo si Arvin. Halatang naiinis sa pag-iwas ng kalaban. Sunod-sunod ang kanyang suntok, mabibigat at walang patid. Ngunit bawat galaw, nasasagap ni Mateo. Parang may tahimik na boses sa kanyang loob na nagbababala kung saan darating ang susunod na atake. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakakita siya ng malinaw na pagkakataon. Sumulong siya. Isang diretsong kaliwa sa katawan. Sinundan ng kanan sa panga. Umalingaw-ngaw ang impact. Napaatras si Arvin. Nagkagulo ang maliit na crowd. "Mateo yan?" Bulalas ni Mang Rodel. Ikatlong round. Ramdam ni Mateo ang init ng mutya sa kanyang dibdib. Hindi masakit, ngunit buhay na buhay ang pakiramdam. Kasabay nito, parang mas lumalakas ang bawat galaw ng kanyang katawan. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, may kakaibang bigat na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Parang may kapalit. Hindi niya iyon pinansin. Hindi pa. Sa kalagitnaan ng round, muling sumugod si Arvin. Ngunit huli na. Sa isang malinis na counter punch, tumama ang kamao ni Mateo sa panga ng kalaban. Malakas. Eksakto. Bumagsak si Arvin sa canvas. Tahimik ang venue sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Knockdown! Hindi na nakabangon ang kalaban bago matapos ang bilang ng referee. Panalo si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na pagkatalo, nakabawi siya. Pagbaba niya ng ring, sinalubong siya ni Mang Rodel na halatang hindi pa rin makapaniwala. "Mateo, parang ibang tao ka ngayon." Ngumiti lamang ang binata.
Ngunit nang mapag-isa siya sa sulok ng locker room, biglang nagliwanag ang mutya. Mas maliwanag kaysa dati. At muling bumalik ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Mas malamig. Simula pa lang, nanlamig ang likod ni Mateo. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman niyang may mas malaking bagay na unti-unting gumigising kasabay ng kanyang lakas. Umuwi si Mateo ng gabing iyon na may halong tuwa at pangamba sa dibdib. Hawak niya ang kauna-unahang premyo na matagal niyang pinangarap. Hindi man kalakihan, sapat iyon upang makabili ng gamot at pagkain para sa kanyang ina. Ngunit sa bawat hakbang pauwi, ramdam niya ang bahagyang kabigatan sa kanyang katawan. Hindi iyon pagod, iba ang pakiramdam. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, nadatnan niyang nakaupo ang kanyang ina sa lumang silyang kahoy, naghihintay. Nanalo ka, no? Mahina nitong tanong. Ngumiti si Mateo at lumapit. Opo, Nay. Namasa ang mga mata ng matanda habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Alam kong kaya mo. Sa sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat sa dibdib ng binata. Ngunit nang siya'y pumasok sa kanyang silid upang magpahinga, muling nagparamdam ang mutya. Mahina itong uminit. Unti-unti. Hanggang sa napakunot ang noo ni Mateo. Inilabas niya ang maliit na perlas mula sa supot. Kumikislap ito. Mas buhay kaysa dati. Anong nangyayari sa'yo? Bulong niya. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang silid kahit sarado ang bintana. At muli, narinig niya ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Mas malalim. Bawat lakas, may kapalit. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mutya. Anong kapalit? Pabulong niyang tanong, bagaman alam niyang walang dapat sumagot. Ngunit may sumagot. Bantayan mo ang sarili mo. Biglang namatay ang liwanag ng mutya. Tahimik ang silid. Tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Mateo ang kanyang naririnig. Hindi siya nakatulog ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan, nagbalik siya sa gym para sa magaan na ensayo. Ngunit napansin agad ni Mang Rodel ang kakaiba sa kanya. Mateo, mukhang puyat ka. Okay lang po ako, mabilis niyang sagot. Ngunit habang nag-e-shadow box siya sa harap ng salamin, may kung anong napansin ng binata. Sa isang iglap, parang may aninong dumaan sa likod niya. Mabilis siyang napalingon. Wala. Pagbalik niya ng tingin sa salamin, bahagya siyang nanlamig. Sa loob ng isang kisap mata, tila may maliit na figurang nakatayo sa likod niya sa refleksyon. Ngunit nang kumurap siya, nawala rin agad. Napaatras si Mateo. May problema ba? Tanong ni Mang Rodel. Mabilis siyang umiling. Wala po, napalingon lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hindi iyon guni-guni lamang. Lumipas ang ilang araw. Sunod-sunod ang magandang balita kay Mateo. Dumami ang alok na laban. Dumami ang nanonood sa kanyang ensayo. Unti-unting bumabalik ang pangalan niya sa maliit na mundo ng amateur boxing. Ngunit kasabay ng pag-angat niya, may kakaiba ring nangyayari. Tuwing ginagamit niya ang buong lakas sa ensayo, pakiramdam niya ay may bahagyang nanghihina sa kanya pagkatapos. Parang may maliit na bahagi ng kanyang sigla ang nawawala. At tuwing gabi, ang mutya ay mas madalas nang magliwanag. Isang gabi, habang papauwi siya sa madilim na eskinita na malapit sa punong balete kung saan niya unang nakita ang duwende, biglang huminto ang kanyang mga paa. May nakatayo roon. Maliit, tahimik. Nakatitig sa kanya mula sa lilim ng puno. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Dahil sa pagkakataong ito, sigurado siya. Hindi na siya nag-iisa. Huminto si Mateo sa gitna ng eskinita. Hindi siya basta natitinag, ngunit sa pagkakataong iyon ay may malamig na gumapang sa kanyang batok.
Ang maliit na anyong nakatayo sa ilalim ng punong balete ay hindi gumagalaw, parang matagal nang naghihintay. Mahina ang ilaw ng poste, sapat lamang upang makita ang maikling hugis nito. Isang duwende. Ngunit hindi ito ang nilalang na tinulungan niya. Mas payat ang katawan nito. Mas matalim ang tingin. At ang suot nitong bahag ay kulay maitim na tila kupas ng panahon. Nanatiling tahimik ang paligid. Unang nagsalita si Mateo. "Anong kailangan mo sa akin?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, marahan itong lumabas mula sa lilim. Sa bawat hakbang nito, tila lalong lumalamig ang hangin sa paligid. "Tuloy-tuloy ang paggamit mo ng mutya," sabi nito sa paos ngunit malinaw na tinig. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa supot na nakasabit sa kanyang leeg. "Kilala mo to?" Umangat ang tingin ng duwende sa kanya. Hindi lang kilala, binabantayan. Napatitig si Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang maliit na nilalang bago nagsalita muli. "Ang mutyang hawak mo ay hindi laruan, hindi basta pampalakas." Tahimik na nakinig ang binata, bagaman nananatiling matatag ang kanyang tindig. "Bawat paggamit mo niyan," dugtong ng duwende, "may kinukuha rin ito mula sa'yo." Naalala ni Mateo ang mga nakaraang araw, ang biglaang panghihina pagkatapos ng ensayo, ang kakaibang init sa dibdib, ang mga bulong sa dilim. Hindi na iyon basta hinala. "Bakit mo sinasabi ito sa akin?" tanong niya. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkaraan ay bahagya itong ngumiti, ngunit walang saya sa mga mata nito. Dahil nagsisimula ng gumising ang mutya. Sa sandaling yon, biglang uminit ang maliit na perlas sa dibdib ni Mateo. Napasinghap siya. Nagliwanag ang mutya, mas maliwanag kaysa kailanman. At sa loob ng kanyang isipan, may mabilis na sumilay na mga larawan. Isang lumang gubat. Mga matang nagmamasid mula sa dilim. At isang malakas na suntok na tila hindi na kanya. Napapikit si Mateo at napaatras. Pagmulat niya, mabilis ang kanyang paghinga. Ano yon?" Paos niyang tanong. Mas naging seryoso ang mukha ng duwende. Babala. Tahimik ang gabi. Tanging ang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Lumapit ng kaunti ang duwende, ngunit nanatiling may pagitan. "Kung gagamitin mo ang mutya ng walang ingat," mabagal nitong sabi, "darating ang araw na hindi mo na makikilala ang sarili mo sa ring." Nanikip ang dibdib ni Mateo. Ngunit sa kabila ng babala, naalala niya ang kanyang ina, ang kanilang kahirapan, ang mga panahong wala silang makain. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya. "Kailangan ko to," mariin niyang sabi. Matagal siyang tinitigan ng duwende. Pagkaraan ay bahagya itong tumango. Parang inaasahan na ang sagot. "Kung ganun," wika nito, "ihanda mo ang sarili mo." Para saan? Unti-unting umatras ang maliit na nilalang pabalik sa dilim ng balete. At bago ito tuluyang naglaho, iniwan nito ang mga salitang lalong nagpatibok sa dibdib ni Mateo. Dahil may paparating na laban na hindi kayang ipanalo ng lakas lang, tuluyang nawala ang duwende. Naiiwan si Mateo sa tahimik na eskinita, mahigpit ang hawak sa mutya na patuloy na marahang kumikislap. At sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, alam niyang may mas mabigat pang pagsubok na paparating. Hindi na nawala sa isip ni Mateo ang sinabi ng duwende. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Mas malakas siya. Oo, mas mabilis, mas matibay. Ngunit kasabay nito, mas madalas din ang pagbigat ng kanyang dibdib tuwing gabi, lalo na kapag matagal niyang ginagamit ang buong lakas sa ensayo. Isang umaga, habang naglilinis siya ng kanyang gloves sa loob ng gym, biglang dumating si Mang Rodel na may daladalang papel. "Mateo," tawag ng matanda. Halatang seryoso ang mukha.
May alok sa'yo. Napatingala ang binata. Laban po? Tumango si Mang Rodel. Hindi na amateur. Semi-pro na ito. Mas malaki ang premyo, pero mas mabigat ang kalaban. Sandaling nanahimik si Mateo. Ito ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Sinong kalaban? Tanong niya. Inilapag ng matanda ang papel sa mesa. Si Bruno Bacalcamay Vergara. Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Kilala niya ang pangalan. Si Bruno ay bantog sa underground boxing circuit. Malaki ang katawan. Mabigat ang suntok. At kilalang hindi basta-basta bumabagsak. Marami na itong napaurong na boksingero. Tahimik na napalunok si Mang Rodel. Mateo, kung may duda ka, pwede pa nating tanggihan. Ngunit bago pa man matapos ang matanda, mahina ngunit malinaw na uminit ang mutya sa dibdib ni Mateo. Parang may pumipintig, parang may tumatawag. Mabagal na umiling ang binata. Tinatanggap ko. Hindi na kumontra si Mang Rodel, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga araw ng matinding paghahanda. Mas pinabigat ni Mateo ang kanyang ensayo. Mas pinahaba ang takbuhan sa umaga. Mas pinaigting ang sparring sa hapon. At sa bawat araw, mas nagiging agresibo ang kanyang galaw. Isang hapon, habang nag-i-spar siya laban sa mas malaking kasamahan sa gym, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang mabilis na palitan ng suntok. Biglang kumilos ang katawan ni Mateo nang hindi niya sinasadya. Isang malupit na counterpunch ang kumawala mula sa kanyang kamao. Malinis. Mabigat. Eksakto sa panga. Napaupo ang kanyang kasparing sa canvas. Tahimik ang buong gym. Maging si Mateo ay natigilan. Hindi iyon ang karaniwang lakas niya at ang mas nakakabahala. Hindi niya iyon planong gawin. Unti-unti siyang napaatras. Mabigat ang paghinga. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay mainit na mainit. Mateo, bulong ni Mang Rodel, halatang nag-aalala. Kontrolado mo pa ba ang suntok mo? Hindi agad nakasagot ang binata. Dahil sa unang pagkakataon, may bahagyang takot na sumilip sa kanyang loob. Kinagabihan, muli siyang napadpad malapit sa punong balete. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanyang mga paa pabalik doon. Tahimik ang paligid. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang may malamig na hangin na dumaan at isang pamilyar na tinig ang muling bumulong sa dilim. Malapit na ang laban mo. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Mateo. Ano pa ang kailangan kong malaman? Marinyang tanong sa kawalan. Saglit na katahimikan. Pagkaraan, isang babalang mas mabigat kaysa dati ang sumunod. Ang kalaban mo, hindi lang tao ang kakampi. Nanlamig ang dugo ni Mateo. At sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang susunod na laban ay hindi na basta laban sa ring. Dumating ang gabi bago ang laban. Tahimik ang maliit nilang bahay, ngunit gising pa si Mateo. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayuko, habang marahang umiikot ang mutya sa kanyang palad. Mahina itong kumikislap, parang may sariling paghinga. Hindi na siya mapakali. Mula nang marinig niya ang babala ng duwende, hindi na nawala ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. At ngayong papalapit na ang laban kay Bruno Bacalcamay Vergara, lalo lamang tumitindi ang pakiramdam na may hindi normal na mangyayari. Sa kabilang silid, mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. Mahigpit na napapikit si Mateo. Para sa kanya. Para sa kanilang kinabukasan. Muli niyang isinabit ang mutya sa kanyang leeg. Kinabukasan, maaga silang dumating sa venue, isang mas malaking gym sa kabilang distrito. Mas maliwanag ang ilaw, mas marami ang tao, at mas ramdam ang tensyon sa hangin. Pagpasok pa lamang ni Mateo sa loob, may kung anong kumirot sa kanyang batok. Parang may nakatitig,
Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Sa kabilang sulok ng gym, nakita niya si Bruno. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Matipuno ang pangangatawan, makapal ang leeg at malamig ang titig. Ngunit ang lalong nagpatigil sa paghinga ni Mateo ay ang aninong tila nakadikit sa likod ng kalaban. Hindi iyon malinaw. Parang usok. Parang may gumagalaw sa likod nito kahit nakatayo lamang si Bruno. Napakurap si Mateo. Pagmulat niya, wala na ang anino. Mukhang mabigat ang iniisip mo, sabi ni Mang Rodel sa tabi niya. Coach! Mahina niyang tugon. Parang may kakaiba sa kalaban. Napatingin ang matanda kay Bruno, saka muling bumalik ang tingin kay Mateo. Lahat ng kalaban kakaiba kapag nasa ring na, sagot nito. Bagaman halatang hindi lubos na kumbinsido. Ilang sandali pa, tinawag na ang kanilang laban. Habang papalapit si Mateo sa ring, muling uminit ang mutya sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa dati. Parang may gustong gumising. Umakyat siya sa ring. Sa kabilang sulok, naroon si Bruno. Kalmado, malamig, at tila sigurado sa sarili. Nang magtapat ang kanilang mga mata, bahagyang ngumisi ang kalaban. At sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Mateo ang anino sa likod nito. Mas madilim, mas buo, parang may sariling buhay. Tumunog ang bell. Unang round. Mabilis na sumugod si Bruno. Walang pakiramdaman. Isang mabigat na kanan ang agad pinakawalan nito. Nakaiwas si Mateo, ngunit ramdam niya ang hangin ng suntok, mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Sumagot siya ng jab. Tumama. Ngunit halos hindi natinag si Bruno. Nanlamig ang loob ni Mateo. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay nag-aalab. Ikalawang palitan. Mas naging agresibo si Bruno. Sunod-sunod ang mabibigat na suntok na tila may kakaibang bigat sa bawat tama. At doon napansin ni Mateo. Sa bawat galaw ng kalaban, ang anino sa likod nito ay tila gumagalaw din, ngunit bahagyang nahuhuli. Parang may sariling kumpas. Biglang may bumulong sa kanyang isip. Mag-ingat ka. Napapikit sandali si Mateo. At sa isang iglap, muntik na siyang tamaan ng malakas na hook. Huli siyang nakaiwas. Umatras siya. Mabilis ang paghinga. Sa unang pagkakataon, mula nang makuha niya ang mutya, nakaramdam siya ng tunay na panganib. At sa gitna ng nag-iinit na ring, unti-unting nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib. Mabilis ang paghinga ni Mateo habang umiikot siya sa ring. Hindi ordinaryo ang kalaban niya. Ramdam niya iyon sa bawat galaw ni Bruno, sa bigat ng suntok, sa tibay ng tindig, at lalo na sa aninong tila nakadikit sa likod nito. Sa tuwing sumusugod ang kalaban, parang may dagdag na puwersang bumubulong sa hangin. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay nag-aalab. Mas mainit, mas buhay. Unang minuto ng ikalawang round. Sumugod muli si Bruno, mas mabagsik kaysa kanina. Sunod-sunod ang kanyang kombinasyon. Kaliwa sa katawan, kanan sa ulo, sabay tulak pasulong. Napaatras si Mateo. Sa bawat tama ng suntok na bahagyang sumasayad sa kanyang depensa, may kakaibang bigat siyang nararamdaman. Parang may dumadagan sa kanyang balikat. At doon niya muling nakita. Ang anino sa likod ni Bruno ay mas malinaw na ngayon. Mahaba, baluktot, at tila nakangisi. Nanlamig ang kanyang batok. Biglang uminit ng todo ang mutya. Napapikit si Mateo sa isang iglap. At sa sandaling iyon, parang may bumukas sa kanyang pandama. Mas luminaw ang galaw ng kalaban. Mas bumagal sa kanyang paningin ang bawat suntok. At higit sa lahat, nakita niya ang pagitan. Ang maliit na siwang sa depensa ni Bruno. Pagdilat niya, kumilos ang katawan niya ng kusa. Isang mabilis na sidestep. Isang malinis na jab. Sinundan ng matinding kanan sa tadyang. Umalingaw-ngaw ang impact.
Napatras si Bruno. Nagulat ang crowd. "Maganda yon!" sigaw ni Mang Rodel mula sa gilid. Ngunit hindi natuwa si Mateo. Dahil sa sandaling iyon, hindi niya lubos na naramdaman ang sarili niyang galaw. Parang may ibang gumabay. Parang may ibang sumabay sa kanya. Muling sumugod si Bruno. Halatang naiinis. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Mateo. Sa bawat suntok na dumarating, nakakaiwas siya. Mas eksakto, mas mabilis, mas malamig ang galaw. At sa kanyang dibdib, ang mutya ay patuloy na kumikislap na parang may sariling pulso. Ikatlong round. Pareho na silang pawisan, ngunit mas ramdam ni Mateo ang kakaibang pagkapagod na hindi niya may paliwanag. Hindi pa man tapos ang round, parang may bahagyang humihigop sa kanyang lakas. Naalala niya ang babala. Bawat lakas, may kapalit. Napapikit siya sandali. Sa iglap na iyon, sumugod si Bruno ng buong lakas. Isang mabigat na overhand right ang kumawala. Ngunit sa pagkakataong ito, mas nauna ang katawan ni Mateo. Parang kusa itong gumalaw. Umilag, umiikot, at mula sa ilalim, kumawala ang pinakamalinis na uppercut na naipakawala niya sa buong buhay niya. Tumama, eksakto sa panga. Napatigil ang buong gym. Nanlaki ang mata ni Bruno at bumagsak ito sa canvas. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Ngunit si Mateo ay hindi gumalaw. Nakatayo lamang siya sa gitna ng ring. Mabigat ang paghinga. Dahil sa sandaling iyon, ang mutya sa kanyang dibdib ay biglang nagliyab ng matindi. At sa loob ng kanyang isipan, may malamig na bulong na umalingaw-ngaw. Malapit ka na. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Dahil kahit panalo siya, ramdam niyang may mas malalim na puwersang unti-unting kumikilos sa kanyang loob. Malingaw-ngaw ang sigawan sa buong gym. Panalo si Mateo. Ang dating boksingerong sunod-sunod ang pagkatalo ay ngayon nakatayo sa gitna ng ring. Hinihintay ang opisyal na anunsyo. Ngunit sa kabila ng ingay ng mga tao, tila malayo ang kanyang pandinig. Mabigat ang kanyang paghinga. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang katawan. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay mainit na mainit. Halos nakapapaso. "Mateo!" sigaw ni Mang Rodel habang umaakyat sa ring. "Panalo ka!" Ngumiti ang binata, ngunit bahagya lamang. Dahil habang pinupunasan siya ng tuwalya ng kanyang trainer, may napansin siyang kakaiba sa kanyang kamay. Bahagya itong nanginginig. Hindi sa pagod, kundi parang may natitirang puwersang hindi pa lubusang humuhupa. Ibang sandali pa, ibinaba na siya mula sa ring. Marami ang lumapit. May bumabati, may pumupuri, may nag-aalok na agad ng panibagong laban. Ngunit habang lumalakad siya papunta sa locker room, muling kumirot ang kanyang dibdib. Napahinto siya. Sa gilid ng salamin sa pasilyo, may nakita siyang gumalaw. Mabilis siyang napalingon. Wala. Ngunit pagharap niya sa salamin, nanlamig ang kanyang dugo. Sa likod niya sa refleksyon, may maliit na aninong nakatayo. Hindi si Bruno. Hindi rin ang duwendeng una niyang tinulungan. Mas madilim ito. Mas payat. At ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Napapikit si Mateo at mabilis na napalingon. Pagmulat niya, wala na ulit. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Mateo, ayos ka lang ba?" tanong ni Mang Rodel na kasunod niya. "Opo, okay lang," pilit niyang sagot. Ngunit alam niyang may mali. Kinagabihan, pag-uwi niya sa bahay, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Inilabas niya ang mutya at pinagmasdan ito sa ilalim ng ilaw. Hindi na ito tulad ng dati.
Mas maliwanag ang kislap, mas malalim ang kulay, at sa bawat tibok ng kanyang puso, parang sumasabay ang mutya. "Anong ginagawa mo sa akin?" Mahina niyang bulong. Saglit na katahimikan ang sumunod. Pagkaraan, biglang lumamig ang paligid, at mula sa dilim ng kanyang silid, may pamilyar na tinig na muling nagsalita. Mas mabigat, mas seryoso. "Malapit ka nang singilin." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mutya. "Anong ibig mong sabihin?" Mariin niyang tanong. Unti-unting lumitaw mula sa sulok ng silid ang maliit na anyo ng duwende, ang parehong nagbigay sa kanya ng babala noon. Malungkot ang mga mata nito. Ang mutya, mabagal nitong sabi, ay nagbibigay ng lakas, pero hindi libre. Nanikip ang dibdib ni Mateo. "Anong kapalit?" Halos pabulong niyang tanong. Saglit na tumahimik ang duwende bago sumagot. "Atin, o sa'yo." Tuluyang nanlamig ang dugo ni Mateo. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang bawat panalong kanyang nakakamit ay may unti-unting kinukuha mula sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Ang mga salita ng duwende ay parang mabibigat na batong bumagsak sa kanyang dibdib. Tahimik ang kanyang silid, ngunit ang katahimikan ay tila mas lalong nagpapalinaw sa bigat ng katotohanan. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Mainit ito. Parang may sariling tibok. "Atin o sayo?" Mahinang ulit niya. Tumango ang duwende, mabigat ang mga mata. "Ang mutyang hawak mo ay buhay na agimat," sabi nito. "Hindi lang ito nagbibigay, kumukuha rin ito. Sa bawat laban na ginagamit mo ang buong kapangyarihan nito, may bahagi ng lakas mo ang unti-unting napupunta rito." Nanuyo ang lalamunan ni Mateo. Naalala niya ang mga gabing bigla siyang nangihina. Ang kakaibang pagod matapos ang malalakas na suntok. Ang pakiramdam na parang may humihigop sa kanya. Hindi iyon guni-guni. "Bakit mo pa ako binigyan ito?" May bahagyang pait sa tinig niya. Saglit na tumahimik ang duwende. "Hindi ako ang nagbigay," mahina nitong sagot. Napatingin si Mateo. "Kundi sino?" Unti-unting lumalim ang anino sa sulok ng silid. Ang mutya sa kanyang palad ay biglang kumislap ng malakas. At sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto. Napalingon si Mateo sa bintana. Sarado. Pagbalik niya ng tingin sa duwende, mas naging seryoso ang mukha nito. "Ang tumulong sa iyo noong gabi sa balete," sabi nito, "ay hindi basta duwende lamang." Nanikip ang dibdib ni Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" Mabagal na lumapit ang maliit na nilalang. "May mga bantay ng mutya," paliwanag nito. "At may mga mangunguha ng lakas ng tao upang buhayin ang mas matandang kapangyarihan." Nanlamig ang likod ni Mateo. Biglang sumagi sa isip niya ang aninong nakita niya sa likod ni Bruno. At ang madilim na figurang paulit-ulit niyang nasisilayan sa salamin. "Ano ang gusto nilang mangyari?" Paos niyang tanong. Tumingin ang duwende diretso sa kanyang mga mata. "Kapag lubusang nagising ang mutya sa'yo," mabagal nitong sabi, "maaari kang maging pinakamalakas na boksingero o tuluyang maging sisidlan ng puwersang hindi mo na makokontrol." Tumahimik ang buong silid. Mabigat ang hangin. Sa labas, mahina ang ihip ng hangin sa pagitan ng mga bubong. Napayuko si Mateo, mahigpit ang kamao. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanilang kahirapan, ang mga gabing wala silang makain. Unti-unti siyang tumingala. May apoy sa kanyang mga mata. "Kung may kapalit," mariin niyang sabi, "ako ang magdedesisyon kung hanggang saan lang." Matagal siyang tinitigan ng duwende. Pagkaraan ay bahagya itong tumango. Parang may halong pag-aalala at paghanga. "Kung ganon," sabi nito, "maghanda ka." "Para saan?"
Saglit na lumamig ang hangin. At ang mga salitang sumunod ay lalong nagpatibok sa dibdib ni Mateo. Dahil ang susunod mong laban, hindi na basta laban sa ring. Unti-unting nagliwanag ang mutya sa kanyang palad. Mas maliwanag kaysa kailanman. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Mateo ang dalawang magkasabay na bulong mula rito. Isa ay malamig, isa ay pamilyar, at doon niya naunawaan na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. 3 araw matapos ang laban kay Bruno, hindi pa rin lubusang mapakali si Mateo. Panalo siya, at dahil doon, mas dumami ang tumatawag sa kanya. May mga promoter na gustong kumuha sa kanya para sa mas malalaking laban. May mga gym na nag-aalok ng sponsorship. Unti-unti, bumabalik ang pangalan niya sa mundo ng boxing. Ngunit sa bawat gabing tahimik, mas nagiging aktibo ang mutya at mas nagiging malinaw ang mga bulong. Isang umaga, habang nag-e-ensayo siya ng mag-isa sa gym, dumating si Mang Rodel na may kasamang lalaking hindi niya kilala. Matangkad, maayos ang bihis. Ngunit may malamig na presensya. "Mateo," tawag ng matanda. "May gustong kumausap sa'yo." Huminto ang binata sa pagsuntok sa punching bag at lumingon. Ngumiti ang estranghero, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Magaling kang bata," sabi nito. "Pinanood ko ang laban mo kay Bruno." Tahimik lamang na tumango si Mateo. "Ako si Mr. Salcedo," dagdag ng lalaki. "Promoter." Nagkatinginan sandali sina Mateo at Mang Rodel. "Anong maitutulong ko po?" maingat na tanong ng binata. Bahagyang lumapit si Salcedo. "May paparating na espesyal na laban," sabi nito. "Hindi pangkaraniwan. Malaki ang premyo, malaki ang exposure." Mahina ngunit kapansin-pansing uminit ang mutya sa dibdib ni Mateo. Nagpatuloy ang lalaki. "Pero pipili lang kami ng iilan at sa tingin ko, bagay ka roon." Nanahimik ang gym. "Ano pong klaseng laban?" tanong ni Mateo. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Salcedo, parang may itinatago. "Underground," diretso nitong sagot. "Isang gabi lang, isang kalaban, winner takes all." Nanikip ang dibdib ni Mang Rodel. "Mateo, pag-isipan mo." Ngunit bago pa matapos ang matanda, may malamig na bulong na umalingaw-ngaw sa isip ng binata. Siya na yon. Bahagyang napakunot ang noo ni Mateo. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, ang mutya ay marahang kumislap, kahit natatakpan. Napansin niyon ni Salcedo. Isang iglap lamang, ngunit sapat upang lalong lumalim ang ngiti nito. "Kaya mo yan," sabi ng promoter. "Ramdam ko." Nanahimik si Mateo. Sa loob-loob niya, may kung anong bumabangga sa kanyang instinct. Babala. Ngunit kasabay nito, may kakaibang hatak ang alok. Malaking premyo, mas malaking laban. Para sa kanyang ina. Unti-unti siyang tumingin kay Mang Rodel. Nag-aalala ang matanda. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Salcedo. "At kailan po ang laban?" Bahagyang nagningning ang mga mata ng promoter. Sa loob ng 7 gabi, muling uminit ang mutya. Mas malakas, mas buhay, at sa kaibuturan ng pakiramdam ni Mateo, alam niyang ang anyayang ito ay hindi basta pagkakataon lamang, kundi isang pintuan. Isang pintuang kapag tinahak niya, wala nang kasiguraduhan ang babalikan. Hindi agad sumagot si Mateo. Nakatayo siya sa gitna ng gym, tahimik na pinakikiramdaman ng bigat ng alok ni Mr. Salcedo. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay marahang kumikibot. Parang may sariling pulso na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Hindi iyon normal. At alam niya iyon. "Mateo," maingat na singit ni Mang Rodel, "huwag kang padalos-dalos." Ngunit nanatiling nakatitig si Salcedo sa binata, kalmado ang muka, tila sigurado sa magiging sagot.
Malaki ang premyo, dagdag ng promoter. Isang panalo mo lang. Sapat na para sa gamutan ng nanay mo. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Parang direktang tinamaan ang pinakamahina niyang bahagi. Saglit siyang napayuko. Sa isip niya, sumagi ang larawan ng kanyang ina. Maputla, mahina. Ngunit palaging nakangiti sa kanya kahit kapos sila sa lahat. Muling uminit ang mutya. Mas matindi. Mas mapilit. Mag-ingat ka. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang babala ng duwende. Napakuyom ang kamao ni Mateo. Ano pong klaseng kalaban ang haharapin ko? Tanong niya. Mas matatag ang tinig. Bahagyang ngumiti si Salcedo. Isa ring umaangat, sagot nito. Pero kakaiba. Hindi nagustuhan ni Mateo ang paraan ng pagkakasabi. Kakaiba paano? Saglit na tumahimik ang promoter, saka bahagyang yumuko na parang nag-iingat sa mga salita. May lakas na hindi basta nakikita. Nanlamig ang likod ni Mateo. Sa isang iglap, naalala niya ang aninong nakita sa likod ni Bruno. Ang malamig na bulong, ang nag-aalab na mutya. Napansin iyon ni Mang Rodel. Mateo, mariin itong sabi. Kung may kutob ka, pwede tayong umatras. Mahaba ang katahimikan. Ramdam ni Mateo ang dalawang puwersang tila naglalaban sa loob niya. Ang babala at ang pangangailangan. Sa huli, dahan-dahan siyang tumingala. Ano ang lugar ng laban? Mas lumalim ang ngiti ni Salcedo. Isesend ko sa'yo, sagot nito. Pero tandaan mo, once you step in, wala nang atrasan. Muling kumibot ang mutya. Mas mainit, mas buhay. Tumango si Mateo. Tinatanggap ko. Hindi na nagsalita si Mang Rodel, ngunit halata ang bigat sa kanyang mukha. Samantala, tahimik na umalis si Salcedo, ngunit bago tuluyang makalabas ng gym, saglit itong lumingon kay Mateo. Sa isang kisap mata, parang may dumilim sa mga mata nito. At pagkatapos, nawala rin agad. Kinagabihan, muling napadpad si Mateo malapit sa punong balete. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa lilim, unti-unting lumitaw ang pamilyar na duwende. Tinanggap mo, mabigat nitong sabi. Hindi na nagkunwari si Mateo. Oo, saglit na pumikit ang maliit na nilalang. Kung ganon, dugtong nito. Maghanda ka. Para saan pa? Tanong ni Mateo. Bagaman alam na niya ang sagot. Unti-unting tumingala ang duwende. Atake na ang susunod, sabi nito. Hindi na pagsubok. Nanahimik ang gabi. At sa kaibuturan ng dibdib ni Mateo, ang mutya ay tuluyang nagningas. Mula nang tanggapin ni Mateo ang alok, tila nagbago ang takbo ng mga araw. Mas naging mabigat ang hangin sa paligid niya. Mas madalas ang pagliyab ng mutya. At sa bawat gabing lumilipas, mas nagiging malinaw ang pakiramdam na may mga matang nagmamasid mula sa dilim. 7 gabi ang ibinigay sa kanya. 7 gabing paghahanda. Ngunit para kay Mateo, ang bawat isa ay tila may dalang kakaibang babala. Unang gabi, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, may mga panandaliang larawang sumisilip sa kanyang isip. Isang madilim na ring mga matang kumikislap sa paligid at isang malakas na suntok na tila hindi na kanya. Pagmulat niya, pawis ang kanyang noo. At ang mutya sa kanyang dibdib ay mainit na parang may sariling buhay. Ikalawang gabi. Mas pinaiting niya ang ensayo. Sa gym, napansin ni Mang Rodel ang pagbabago sa kanya. Mas agresibo ang galaw, mas mabigat ang bawat suntok. Mateo, babala ng matanda. Kontrol lang. Huwag mong hayaang kainin ka ng gigil. Tumango si Mateo. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi na simpleng gigil ang kumikilos sa kanya. Ikatlong gabi.
Habang nagjujog siya sa madilim na kalsada bago mag-umaga, may naramdaman siyang kasabay sa likod. Mabilis siyang lumingon. Wala. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may aninong mabilis na naglaho. Mas uminit ang mutya. Ika-4 na gabi. Dumating ang mensahe ni Salcedo. Isang address. Isang oras. Isang simpleng paalala. Be ready. Tahimik na tinitigan ni Mateo ang screen ng kanyang lumang cellphone. Sa likod ng kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang boses ng duwende. Hindi na ito simpleng laban. Ika-5 gabi. Dumating muli ang duwende sa ilalim ng balete. Mas mabigat ang itsura nito ngayon. May oras ka pa para umatras, sabi nito. Hindi na nag-alinlangan si Mateo. Kailangan ko to. Matagal siyang tinitigan ng maliit na nilalang bago dahan-dahang tumango. Kung ganon, alalahanin mo to. Bahagya itong lumapit. Kapag tuluyang nagliyab ang mutya sa laban, huwag mong hayaang magpadala ang galit mo. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Bakit? Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay sinabi nito ang salitang hindi agad nawala sa isip ng binata. Doon nagsisimula ang pagkawala. Ika-6 na gabi. Mas naging tahimik si Mateo. Mas kontrolado ang kilos. Ngunit sa tuwing napapag-isa siya, ramdam niyang parang may 2 tibok sa kanyang dibdib. Isa ay kanya. Isa ay... Hindi. Ika-7 gabi. Dumating ang araw ng laban. Tahimik ang bahay nila nang umalis siya. Mahimbing ang tulog ng kanyang ina. Sandali siyang tumigil sa pintuan at minasdan ito. Mahigpit ang kanyang panga para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas sa dilim ng umaga. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay marahang kumikislap, parang sabik. At sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, alam niyang sa gabing iyon, may isang bagay na tuluyan ng magigising. Madilim na ang gabi nang marating ni Mateo ang address na ipinadala ni Salcedo. Isang lumang gusali sa gilid ng lungsod. Kupas ang pintura, sarado ang karamihan sa bintana, at tila matagal nang walang maayos na gumagamit. Ngunit sa likod ng katahimikan nito, ramdam niya agad ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito ordinaryong laban. Huminga siya ng malalim at pumasok. Sa loob, may makitid na pasilyong pababa. Mahina ang ilaw. Sa bawat hakbang niya, mas umiinit ang mutya sa kanyang dibdib, parang may kinikilala. Sa dulo ng hagdan, bumungad sa kanya ang isang malawak na silid sa ilalim ng gusali. Naroon ang ring. Mas maliit kaysa sa mga nakasanayan niya, ngunit mas mabigat ang presensya. Palibot nito ang iilang taong nakaitim, tahimik na nakamasid. Walang sigawan, walang ingay, tanging naghihintay. Lumapit si Salcedo mula sa gilid. Nakangiti na naman ang malamig nitong ngiti. Dumating ka, sabi nito. Hindi sumagot si Mateo. Pinagmasdan niya ang paligid. May kung anong mali. Hindi niya may paliwanag, ngunit ang hangin sa lugar ay parang may bahagyang lagkit. Parang may mga matang hindi niya nakikita ang nakatingin sa kanya. Nasaan ang kalaban ko? Diretsong tanong niya. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Salcedo. Darating na. Parang may ibig sabihin ang paraan ng pagkakasabi. Muling uminit ang mutya. Mas malakas. Mas mapilit. Tinapik ni Mang Rodel ang balikat ni Mateo mula sa likod. Halata ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Anak, kung may kakaiba kang maramdaman, huwag mong pilitin. Tumango si Mateo. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang wala ng atrasan. Maya-maya, bumukas ang kabilang pinto ng silid. Tahimik na pumasok ang kalaban. At sa unang tingin pa lang, alam na agad ni Mateo. Hindi ito ordinaryong boksingero. Matangkad ang lalaki. Payat ngunit matigas ang tindig.
Ngunit ang lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Mateo ay ang aninong nakadikit sa likod nito. Mas malinaw, mas buo, at gumagalaw ng bahagyang hiwalay sa katawan ng lalaki. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay biglang nagliyab. "Mateo," bulong ni Mang Rodel, "kilala mo ba yan?" Mabagal na umiling ang binata. Ngunit sa loob-loob niya, parang kilala siya ng mutya. Umakyat sila sa ring. Magkaharap. Tahimik ang buong silid. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang ngumiti ang kalaban. Isang ngiting walang init, at sa sandaling iyon, may malamig na bulong na pumasok sa isipan ni Mateo. Sa wakas, nanlamig ang kanyang dugo. Dahil malinaw sa kanya, hindi ang kalaban ang nagsalita, kundi ang aninong nasa likod nito. Tumunog ang bell, at nagsimula ang laban na matagal nang hinihintay ng dilim. Tumunog ang bell. Sa unang segundo pa lamang, naramdaman na ni Mateo ang bigat ng laban. Hindi tulad ng mga nauna niyang kalaban, ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi nagmadali. Kalmado, matiyaga, parang naghihintay. Umiikot si Mateo sa ring, maingat ang bawat hakbang. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay nag-aalab. Hindi tulad ng dati na paunti-unti lamang. Ngayon ay parang may sariling pintig na sumasabay sa galaw ng kanyang puso. Nagkatinginan sila. At sa isang iglap, sumugod ang kalaban. Mabilis. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Mateo. Isang diretsyong kanan ang kumawala. Nakaiwas si Mateo, ngunit ramdam niya ang hangin ng suntok, mabigat at may kakaibang lamig na parang dumaan sa kanyang balat. Sumagot siya ng jab. Tumama. Ngunit halos hindi natinag ang kalaban. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Sa likod ng lalaki, ang anino ay gumalaw. Hindi kasabay, kundi parang may sariling kumpas. Ikalawang palitan. Mas naging agresibo ang kalaban. Sunod-sunod ang kombinasyon, malinis at disiplinado. Ngunit sa bawat suntok na dumarating, may kasamang kakaibang bigat, parang may dalawang puwersang tumatama. Napaatras si Mateo. Sa kanyang dibdib, lalong uminit ang mutya. Kontrol. Mahinang bulong sa loob ng kanyang isip. Hindi niya alam kung kaninong tinig iyon. Ngunit pinilit niyang huminga ng malalim. Umiwas. Umikot. Naghintay. At doon niya muling nakita ang maliit na siwang sa depensa ng kalaban. Kumilos siya. Isang mabilis na kaliwa sa katawan. Sinundan ng kanan sa baba. Umalingaw-ngaw ang impact. Napaatras ang kalaban. Unang beses. Nagkaroon ng bahagyang ingay ang mga nanonood. Ngunit hindi natuwa si Mateo. Dahil sa sandaling iyon, ang mutya ay biglang nagliyab ng mas malakas. Napasinghap siya. Parang may humihigop sa kanyang lakas. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Naalala niya ang babala. Doon nagsisimula ang pagkawala. Muling sumugod ang kalaban. Mas mabagsik. Isang malupit na hook ang tumama sa depensa ni Mateo, sapat upang manginig ang kanyang balikat. Napaatras siya. Sa gilid ng kanyang paningin, ang anino sa likod ng kalaban ay tila lumalaki. Mas kumakapal. Mas gumagalaw. Biglang may bumulong sa kanyang isip. Pakawalan mo. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Mateo. Hindi. Pinilit niyang kontrolin ang paghinga. Pinilit niyang manatiling malinaw ang isip. Ngunit sa bawat segundo, ang mutya ay lalong umiinit, lalong mapilit. Sa kalagitnaan ng round, muling nagharap ang kanilang mga kamao. At sa sandaling iyon, may kung anong nag-click sa loob ni Mateo. Ang kanyang paningin ay biglang luminaw.
Ang galaw ng kalaban ay tila bumagal. At ang anino sa likod nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang hugis nito. Mahaba, payat, at may mga matang nakatitig diretso sa kanya. Nanlamig ang kanyang dugo. Dahil sa sandaling iyon, ngumiti ang anino at sabay bumulong. Ilabas mo ang buong lakas mo. Muling nagliyab ang mutya sa dibdib ni Mateo. At sa gitna ng ring, ramdam niyang ang susunod na galaw niya ay maaaring magbago ng lahat. Mabigat ang hangin sa loob ng underground ring. Sa harap ni Mateo, nananatiling matatag ang kanyang kalaban. Ngunit ang mas kinatatakutan niya ngayon ay hindi ang lalaki iyon, kundi ang aninong nakangisi sa likod nito. Mainit na mainit ang mutya sa kanyang dibdib. Parang may kumakatok mula sa loob. Ilabas mo. Muling umalingaw-ngaw ang bulong. Mariing napapikit si Mateo. Hindi siya sumagot. Sa halip, huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Huwag magpadala sa galit. Doon nagsisimula ang pagkawala. Pagdilat niya, mas malinaw ang kanyang paningin. Mas kalmado ang dibdib. Sumugod ang kalaban. Mabilis na kombinasyon. Kaliwa, kanan, sabay hakbang pasulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagmadali si Mateo. Umiwas siya ng eksakto. 1 hakbang pakaliwa. 1 bahagyang yuko. At sa pagitan ng galaw, 1 malinis na jab ang tumama sa mukha ng kalaban. Napaatras ito ng kalahating hakbang. Nagkaroon ng bahagyang bulungan ang mga nanonood. Sa likod ng lalaki, ang anino ay bahagyang kumislot, parang naiinis. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Ramdam niya ang mutya na pilit humihila, gustong magpakawala ng mas mabigat na suntok. Ngunit pinigil niya. Kontrol. Disiplina. Umiikot siya sa ring. Pinipilit panatilihin ang malinaw na isip. 2 minuto ng round. Mas naging marahas ang kalaban. 1 mabigat na body shot ang tumama sa tagiliran ni Mateo. Napangiwi siya. Sa iglap, biglang nagliyab ang mutya. Masakit. Parang may kumagat sa loob ng kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, may malakas na bugso ng galit ang sumiklab sa kanya. Muntik na siyang magpadala. Muntik. Ngunit bigla niyang naalala ang mukha ng kanyang ina. Ang payapang pagtulog nito kaninang umaga. Ang lahat ng paghihirap nila. Unti-unting humupa ang galit sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang kinontrol ang paghinga. Pagdilat niya, mas malinaw kaysa dati ang galaw ng kalaban. At pati ang anino. Nakikita na niyang parang bahagyang nahihiwalay. 1 pagkakataon, kumilos si Mateo. Mabilis na sidestep. 1 matalim na kaliwa sa katawan. Sinundan ng kanan sa panga. Malakas ang tama. Napaatras ang kalaban. 2 hakbang. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngisi sa anino sa likod nito. Umigting ang katahimikan sa paligid. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon, biglang nanghina ang tuhod ni Mateo. Saglit lamang, ngunit sapat upang maramdaman niya ang katotohanan. May kapalit. At nagsisimula na itong maningil. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay patuloy na nag-aalab. Mas mapanganib, mas gutom. At sa gitna ng ring, alam ni Mateo na papalapit na siya sa hangganan ng sarili niyang lakas. Bahagyang nanghina ang tuhod ni Mateo, ngunit agad niya itong pinatibay. Hindi pwedeng dito siya bumigay. Sa paligid ng ring, nanatiling tahimik ang mga nanonood. Parang hindi lamang laban ang kanilang pinagmamasdan, kundi may hinihintay silang mangyari. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay patuloy na naglalagablab. Mas mapilit, mas gutom,
Huminga ng malalim si Mateo at muling pumorma. Sa harap niya, napansin niyang nagbago ang tindig ng kalaban. Hindi na ito kasing kalmado kanina. Mas maingat, mas mabigat ang mga hakbang. At sa likod nito, ang anino ay tila kumakapal. Parang naiirita. Sumugod muli ang lalaki. Isang mabigat na jab ang pinakawalan, sinundan ng kanan. Nakaiwas si Mateo sa una, ngunit bahagyang sumayad ang pangalawa sa kanyang balikat. Hindi iyon malinis na tama, ngunit sapat upang muling magliyab ang mutya. Napapikit siya sa isang iglap, at doon niya naramdaman. Parang may humihila sa loob ng kanyang dibdib. Pakawalan mo. Mas malinaw ang bulong ngayon. Mas malapit. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Mateo. Hindi. Pinilit niyang ituon ang isip sa galaw ng kalaban. Umiwas. Sumagot. Isang mabilis na kombinasyon ng pinakawalan niya. Jab, cross, hook. Tumama ang dalawa. Napaatras ang kalaban. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumaki ang anino sa likod nito. Mas umitim, mas gumalaw. At sa unang pagkakataon, tila may manipis na hibla ng usok na kumawala mula sa katawan ng kalaban at umabot patungo sa mutya ni Mateo. Nanlamig ang dugo niya. Biglang nanghina ang kanyang dibdib. Isang saglit lamang, ngunit sapat. Sumugod ang kalaban. Isang malupit na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran. Napaatras si Mateo, napangiwi sa sakit. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay biglang nagningas ng napakalakas. Parang may nagising, parang may nagbukas. At sa loob ng kanyang isip, may dalawang tinig na sabay na nagsalita. Kontrolin mo, ilabas mo. Nagbanggaan ang mga yon sa kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Humihingal siya, ngunit pilit pa ring nakatayo. Sa gilid ng ring, napansin ni Mang Rodel ang pagbabago. Mateo, kalma, sigaw nito. Ngunit sa sandaling iyon, parang malayo ang lahat. Ang ring, ang mga tao, ang ingay. Tanging ang tibok ng mutya ang malakas sa kanyang pandinig. Tumunog ang bell, hudyat ng pagtatapos ng round. Agad lumapit si Mang Rodel at hinawakan ang balikat niya. Anak, pakinggan mo ako. May mali. Huwag mong pilitin. Mabigat ang paghinga ni Mateo. Ngunit nang tumingala siya, nagliyab ang kanyang mga mata. Coach! Paus niyang sabi. At sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago sa kanyang boses. Malapit ko na siyang matapos. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Rodel. Dahil sa sandaling iyon, hindi na niya lubos makilala ang boksingerong matagal niyang inalagaan. Tahimik ang sulok ng ring habang pinupunasan ni Mang Rodel ang mukha ni Mateo. Ngunit ang katahimikan ay mabigat. Ramdam ng matanda na may nagbabago sa kanyang alaga, hindi lamang sa lakas, kundi sa mismong presensya nito. Mateo, mariin niyang sabi, mahigpit ang hawak sa balikat ng binata. Pakinggan mo ko. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kung anumang nararamdaman mo. Mabigat ang paghinga ni Mateo. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay naglalagablab na parang buhay na apoy. Sa loob ng kanyang isip, patuloy ang banggaan ng dalawang tinig. Kontrol, pakawalan, maaari siyang napapikit. Saglit na bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang unang gabi sa ilalim ng balete, ang duwending tinulungan niya, ang mga babala at ang mukha ng kanyang ina na mahimbing ang tulog. Unti-unting humigpit ang kanyang kamao. Tumunog ang bell para sa susunod na round. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kabilang sulok, handa na ang kanyang kalaban, ngunit ngayon ay halatang mas tensyonado. Ang anino sa likod nito ay mas malaki na, tila halos yumayakap sa katawan ng lalaki.
Umakyat muli si Mateo sa gitna ng ring. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang paghila ng mutya. Gustong sumabog, gustong pakawalan ang buong lakas. Ngunit may isa pang tinig na mahina, ngunit matatag. Pumili ka. Huminga siya ng malalim. Sumugod ang kalaban. Mabilis na kombinasyon ang pinakawalan nito. Sunod-sunod, mabibigat. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kalmado si Mateo. Umiwas siya ng eksakto. Isang hakbang sa gilid, isang bahagyang yuko. At sa pagitan ng galaw, isang malinis na suntok sa katawan ang pinakawalan niya. Tumama. Napangiwi ang kalaban. Sumunod ang kanan sa panga. Malakas. Napaatras ang lalaki. Sa likod nito, ang anino ay biglang kumislot. Tila nagalit. Biglang uminit ang mutya. Masakit. Mapilit. Ngayon na, bulong sa loob ng kanyang isip. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Ramdam niyang isang suntok na lang, isang buong pakawalang lakas. Maaaring matapos na ang laban. Ngunit kasabay ng tukso, dumating ang matinding panghihina sa kanyang mga binti. Mas malinaw kaysa dati ang kapalit. Kung bibigay siya sa mutya, baka may mawala na hindi na maibabalik. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata sa isang iglap. Pagdilat niya, malinaw ang pasya. Hindi siya magpapadala. Kumilos siya. Hindi buong lakas. Hindi galit. Kundi kontrol. Isang mabilis na feint. Isang malinis na counterhook. Eksakto sa panga. Umalingaw-ngaw ang impact. Nanlaki ang mata ng kalaban. At bumagsak ito sa canvas. Tahimik ang buong silid. Ang anino sa likod ng lalaki ay biglang nag-alon. Parang nasugatan. At sa dibdib ni Mateo, unti-unting humupa ang naglalagablab na mutya. Ngunit hindi ito tuluyang namatay. Sa halip, marahan itong kumislap. Parang naghihintay pa. At sa gitna ng katahimikan, alam ni Mateo na hindi pa ito ang katapusan. Hindi agad nag-ingay ang silid. Nakatayo si Mateo sa gitna ng ring. Mabigat ang paghinga habang nakahandusay ang kanyang kalaban sa canvas. Sa unang tingin ay tila tapos na ang laban. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, alam niyang may mali. May kulang. May naghihintay. Isa, dalawa, tatlo. Mabagal ang bilang ng referee. Sa paligid, nananatiling tahimik ang mga lalaking nakaitim. Walang sigawan, walang palakpak. Para bang may iba silang inaabangan. Naramdaman iyon ni Mateo. At sa kanyang dibdib, ang mutya ay muling kumibot. Mahina. Ngunit malinaw. Tumayo ka na. Nanlamig ang kanyang likod. Hindi iyon sariling isip niya. Sa canvas, kumislot ang daliri ng kalaban. 6, 7, unti-unting gumalaw ang lalaki. At kasabay nito, ang anino sa likod nito ay biglang lumaki. Mas madilim, mas buo. Parang may kumakawala mula rito. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Hindi pa tapos, mahina niyang bulong. Sa bilang na 8. Biglang bumukas ang mga mata ng kalaban. Hindi na iyon ang parehong tingin kanina. Mas malamig. Mas malalim. Dahan-dahan itong tumayo. At sa sandaling iyon, napansin ng lahat ang pagbabago. Mas mabigat ang tindig nito. Mas mabagal ang paghinga. At ang anino sa likod nito ay halos nakadikit na sa katawan. Parang tuluyan ng sumanib. Sa gilid ng ring, napamura si Mang Rodel sa ilalim ng hininga. Hindi maganda to. Sa dibdib ni Mateo, muling uminit ang mutya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing bangis. Parang naghihintay sa magiging desisyon niya. Nagkatinginan muli ang dalawang mandirigma. Ngumiti ang kalaban.
Ngunit ang ngiting iyon, hindi na mukhang sa tao. Ngayon, paos nitong sabi na parang may dalawang tinig na sabay nagsasalita. Simula pa lang, nanlamig ang dugo ni Mateo. Sumugod ang lalaki. Mas mabilis, mas mabigat. Ang unang suntok pa lang ay parang may kasamang bigat na hindi normal. Nakaiwas si Mateo, ngunit ramdam niya ang alon ng puwersa. Ito na, ang tunay na laban. Mahigpit niyang kinontrol ang paghinga. Hindi siya magpapadala. Hindi siya magpapalamon. Sa gitna ng nag-iinit na ring, ang mutya sa kanyang dibdib ay marahang kumikislap. Parang naghihintay sa huling pasya. At alam ni Mateo, ang susunod na mga segundo ang magtatakda kung sino ang tuluyang mananaig. Sumugod ang kalaban na tila hindi na tao. Mas mabigat ang bawat hakbang. Mas mabangis ang bawat suntok. At sa likod nito, ang anino ay tuluyan ng nakadikit. Parang isang nilalang na kumakapit sa kanyang katawan. Naramdaman iyon ni Mateo sa bawat pagilag. Ito na ang sandaling babala sa kanya. Ito na ang sandaling pipili siya. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay muling nagliyab, ngunit hindi na ito mapilit tulad kanina. Sa halip, parang naghihintay ito sa kanyang utos. Ilabas mo. Kontrolin mo. Magkasabay na bumulong ang dalawang tinig sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Mateo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang laban, lubos siyang kumalma. Hindi siya sumugod. Hindi siya nagpadala sa galit. Sa halip, pinagmasdan niya ang galaw ng kalaban. Mas malinaw na ngayon ang kanyang paningin. Napapansin niya ang bahagyang pagitan ng galaw ng lalaki at ng anino nito, isang saglit na hindi magkasabay. Isang kahinaan. Sumugod ang kalaban ng buong lakas. Isang mabigat na overhand right ang pinakawalan. Ang suntok na maaring magpatumba sa kahit sinong boksingero. Ngunit handa si Mateo. Sa eksaktong sandali, umiwas siya. Isang hakbang sa gilid. Isang ikot ng balikat. At sa pagitan ng galaw, ipinakawala niya ang isang suntok. Hindi ito ang pinakamalakas niyang suntok. Hindi ito galit. Hindi ito dala ng mutya. Ito ay kontrol. Tumama ang kanyang kamao sa mismong punto kung saan tila bahagyang nahuhuli ang anino sa galaw ng kalaban. Sa isang iglap, parang may napunit sa hangin. Umalingaw-ngaw ang isang malamig na ugong sa buong silid. Nanlaki ang mata ng kalaban. Napaatras ito. At sa likod nito, ang anino ay biglang nag-alon. Parang nasugatan. Muling sumugod ang lalaki, ngunit halatang hindi na buo ang galaw. Hindi na ito kasing bilis. Hindi na kasing bigat. Nakakita si Mateo ng pagkakataon. Isang malinis na kombinasyon. Jab, cross, hook. Tumama lahat. Sa huling suntok, pumigay ang tuhod ng kalaban at tuluyan itong bumagsak sa canvas. Tahimik ang buong underground ring. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Sa likod ng nakahandusay na lalaki, unti-unting naglaho ang madilim na anino. Parang usok na tinangay ng hangin. Sa dibdib ni Mateo, biglang lumamig ang mutya. Hindi na ito naglalagablab. Hindi na ito mapilit. Marahan na lamang itong kumikislap. Tama ang pinili mo. Mahina ang bulong na dumaan sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung kaninong tinig iyon. Dahan-dahan siyang napaluhod sa ring, hingal ngunit gising ang diwa. Sa gilid, mabilis na umakyat si Mang Rodel, puno ng ginhawa ang muka. Mateo, anak, tapos na. Mabagal na tumango ang binata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang laban, ramdam niyang buo pa rin siya. Hindi siya kinain. Hindi siya nawala. Nanalo siya. Hindi lang sa kalaban, kundi sa sarili niyang dilim.
Habang papalabas siya ng gusali ng gabing iyon, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam ng mutya sa kanyang dibdib. Parang hindi na ito gutom. Sa malayo, sa ilalim ng punong balete na tanaw mula sa kalsada, may isang maliit na anyong tahimik na nakamasid. At bago tuluyang maglaho sa dilim, marahang tumango ang duwende. Nagpatuloy si Mateo sa paglalakad pauwi. Sa bawat hakbang, mas malinaw ang kanyang pasya. Ang lakas ay maaaring hiramin, ngunit ang tunay na panalo ay ang kakayahang piliin kung kailan ito gagamitin. Wakas,